Isinilalim nga po ng NGCP. Kayo ba'y nakaranas din? Ay talaga naman, ay Diyos ko po, pagkainit po, brownout pa. Nagkaroon po ng red alert ang Luzon Grid at Visayas Grid kahapon. Dahil nga po sa manipis na supply ng kuryente, itinaas po ang red alert o itinataas po ang red alert kapag po hindi na sapat ang supply ng kuryente para nga tapatan ang demand. Tuloy nagkaroon po ng sapilitang distribution ng kuryente o brownout ang Meralco at ilang pang mga power utilities na mga distributors para po sa kanilang manual load dropping. Dahil nga po sa nangyaring rotating brownout, aabot sa 200,000 customers ng Meralco ang nawalan po ng kuryente ng 2 hanggang 3 oras na nagdusa sa sobrang init. Oo nga, tapos may ibang areas daw umabot ng 42 hanggang 51 degrees Celsius sa Metro Manila. Kahapon po yan, ayon mismo sa Pag-asa. Sinabayan pa ng brownout, haro Diyos ko. Pero ito mga kapatid, imbis nga na dagdag singil, inanunsyo po ng Meralco na magkakaroon ito ng bawas singil sa kuryente ngayong buwan. Para po sa May billing, mas mura raw ng higit 1 sentimo kada kilowatt hour ang singil ng Meralco. Para naman sa customers na hindi lalagpas sa 200 kilowatt hours ang konsumo sa isang buwan, katumbas po yan ng 3 pisong bawas sa bill. Dahil daw yan sa mga hakbang ng ERC o Energy Regulatory Commission para nga maibsan ang epekto ng krisis sa enerhiya sa mga consumer. Tinaasan po ng ERC ang refund rate para mapababa ang patong mula sa mas mahal na generation charge. Nakatulong din daw ang pagsuspinde sa singil ng Green Energy Auction Allowance o di kaya GEAOL. Hindi po naman daw po malabong bumagal ang paglago ng mga negosyo ngayong taon. Yan po ang sinasabi mismo ni Philippine Chamber of Commerce and Industry Chairman Emeritus George Barcelona. Sa panayan po ng programang ito kahapon, ipinaliwanag po ni Sir George na simula pa lamang ng taon ay maingat na ang mga negosyante sa pagpapalawak ng kanilang operasyon. Malaking dagok din daw ho ang sigalot sa Middle East na siya po nagtulak nga sa pagtaas po ng presyo ng langis. Hindi rin daw po nakakabuti ngayon na sumabay pa ang mga pangyayari kamakailan lamang sa Senado at sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. May mga importante na legislature na dapat ma-prioritize. We're spending on time on these things, no? The last couple of months, yun naman ang concentration nila sa investigation sa flood program scandal. Ngayon, ito naman sa impeachment issue ni Vice President Sara. Samantala, ang laki ng problema natin sa bayan tungkol sa pera. Yan po ang tinig ni PCCI Chairman Emeritus George Barcelona. Inilabas po ng Malacanang ang executive order para po sa 50 pesos na price cap para po sa imported na bigas. Layon nga ng kautusan na mapigilan ang pagbilis lalo ng inflation o antas ng pagtaas ng presyo ng pagkain. Epektibo po ang price cap ng 30 araw pero maaari itong bawiin ng mas maaga sa rekomendasyon ng National Price Coordinating Council o NPCC. Sisilipin po ng NPCC ang epekto ng price cap kada 15 araw para mairekomenda kung po pwede na itong bawiin o kaya'y kailangan pangang palawigin. Samantala, gusto raw pong palakasin ng DTI ang pag-export ng ube, lalo pat isa ito sa mga bagong bumibida ngayon sa export sector. At ayon sa DTI, lalong lumalakas po ang demand sa ube powder, puree, halaya at iba pa, lalo pat trending ang flavor na ito sa ibang mga bansa. Sa datos nga po ng DTI, umabot po sa higit na 3 milyong dolyares ang na-export na ube-based products ng Pilipinas noong pong nagdaang taon. Partikular po sa US, UK, Italy at gitnang silangan. Inaasahan po makakatulong ang pagtaas po ng demand sa ube sa mga maliliit na negosyo at mga magsasaka. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.